Yan, isang pagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos. Medyo natagalan lang si Pastor Jolan dahil hindi ko kabisado yung cellphone ni Ate Hana. Kaya medyo natagalan ng konti. Tayo po muna ay mananalangin sa Diyos, aawit sa Diyos. Ngayon po umaga, salamat po sa Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig, pagkilos sa ating buhay. Salamat sa Diyos sa lahat ng inyong pong mga panalangin sa aking mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan kong pastor, disciple at mga mananampalataya. Good morning kay Sister Emma Abuena. Yan, good morning po. Taga Abuyo, Leyte. So, pagpalain po kayo ng Panginoon ang pag-iingat ng Diyos sa inyong anak, sa inyong asawa, at sa inyong pong buong pamilya. Salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa ating pong buhay. Salamat sa inyo po mga panalangin. Kami po ngayon ay nandito na sa aming bahay. Yan, dito sa Quezon. Kasi nung po mga nakaraan yung pong live ko, nandun pa po kami sa kabila, sa bahay ng member dahil nasa ospital nga po si Sister Erica, ay nakapagbantay muna kami sa bata. Pero ngayon, nakalabas na po siya sa ospital, nandito na po kami sa bahay namin. So, salamat po sa inyong panalangin sa aming pong pamilya. Salamat sa Diyos. At ngayon pong umaga, tayo ay patuloy na tatawag, tayo ay patuloy na dadaing sa ating Panginoon. Amen. At salamat sa Diyos sa lahat ng nag-birthday ngayong September 30. Ganun din kay kung saan anak na panganay, 18 years old na si Ate Hana May Chavez. Yan, belated happy birthday. Salamat sa Diyos at ganun din sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa lugar ng Samar. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos ang ating pagbuhay bilang mga mananampalataya. Amen. At ngayong pong umaga, ang pagkilos ng Diyos ay palagi natin ipag-pray na patuloy tayong gabayan, pagpalain ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At gaya lang lagi natin ginagawa, gaya ng sinabi ko, tayo ay babati. Good morning sa aking kapatid dyan, kay Semi Manipol. Yan, pagpalain ka ng Panginoon. Ingat ka palagi sa iyong pagtatrabaho. At ganoon din sa Pamilya Manipol, pagpipray natin sina Brother JB at Brother JR, Rogelio Manipol at lahat ng Pamilya Manipol. Ganon din ang Pamilya Oroga, lahat ng Pamilya Oroga at ganon din ang Pamilya Laurente. Kay Sister Manu at Brother Jason, patuloy kayong ingatan ng Diyos at ganon din ang bawat mga ating pong mga kahilingan sa Diyos. Pag-comment po kayo sa baba, lahat ng inyong panalangin, nais ninyong ipag-pray ay inyo po i-comment sa baba para maipag-pray po natin mamaya. At ganoon din kay Brother Gilbert sa lugar ng Catbalogan City. Good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ako naniniwala ang inyong anak ay pinagaling na ng ating Panginoon. Amen. So, salamat sa Panginoon. At ganoon din po, ngayon pong umaga, patuloy tayong dadaing sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Purihin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. At kaunting oras na lang po, tayo nagsisimula na. Gusto po.
Yan. Salamat sa Diyos. Ngayon po umaga, medyo ano po ako dahil hindi ko kabisado yung cellphone ni Ate Hana. Medyo natagalan ng konti. Medyo nalit ng konting minuto lang naman. Amen. Salamat sa Diyos dahil tawag ito. At least naayos din. Ang tagal hindi ko ma-operate yung cellphone ni Ate Hana dahil yung gamit ko ay cellphone ni Ate Hana. So, salamat po sa Panginoon. Ang panalangin ko po, hindi ito maputol sapagkat data lamang po ang aking gamit. Hindi po ako ngayon naka-wifi. Kaya patuloy tayo mananalangin sa Diyos. Amen. Mula lang ating pinasimulan ang live streaming na ito, hindi po ito pwedeng matapos, hindi ito pwedeng maputol. Sapagkat ang kapahayagan ng Diyos ay hindi natatapos. Amen. So ngayon po umaga, I pray na hindi rin po ako nakakabulabog sa mga bagong kapitbahay natin. Amen. Ang bahay po dito ay dikit-dikit. Pero biyaya at pagpo ng Diyos ay malaki ang bahay ng pastor dito. Amen. At alam ko, naniniwala ako, ito'y marinig man nila mahina lamang. Kahit malakas ang aking boses. Amen. Hindi po kasi ako sanay ng mahinang boses. So, salamat sa Panginoon. Lahat po ng inyong panalangin ay inyo pong i-comment sa baba para maipag-pray po namin ang inyo pong mga panalangin. Amen. Ngayon po umaga, lagi po natin tatandaan, ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Dapat hindi rin tayo nagbabago sa Diyos. Dapat hindi tayo nagbabago sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong mga pananalangin, hinanaing, daing, para sa ating pong mga pangangailangan. So, good morning po kay SG Tumarsi ng Rizal. Pagpalain ng Diyos ang inyong maliit na hanap buhay, ang inyong pong bagong lipat na bahay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salute, sir. Pagpalain kayo ng Diyos. At ganoon din kay pamilya Laurente muli. Kay Ate Malu, good morning sa iyong pagtatrabaho. At ganoon din sa Tagakan Marating, kay Sister Hallelujah. Kay Sister Pining at Brother Rogelio, at ganoon din sa aking inaanak dyan sa kasal, kay Jezreel, sa kanyang asawa. Good morning sa inyo. Sa lahat ng mga tagakan marating, pagpalain kayo ng Diyos. At muli, ganoon din kay nanay dyan ng mga pamilya Camposano sa lugar ng Batog. Sa pamilya Camposano, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At kay Sister Elena ng OFW sa lugar ng Saudi Arabia, patuloy kayong ingatan ng Diyos. At ganoon din kay Sister Renila sa kanyang kasamang OFW. Patuloy din natin isasama mamaya sa pananalangin si Pastor Val at Sister Edith papunta ng Canada sa darating na October 13. Sa Sabado kami ay magmimit sa lugar ng Lucena City. Kami ay magkikita sapagkat meron kami pag-uusapan patungkol sa ministry. Amen. Ang layunin, ang purpose ng paglawak ng gawain ng Diyos dito sa lugar ng Quezon. Amen. Salamat po sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagtitiwala sa buhay ng bawat kanyang mga lingkod. Hindi tinitinan ng Diyos kung paano tayo bumabagsak, kundi tinitinan ng Diyos kung paano tayo magpapatuloy sa gitna ng ating paghihirap, sa gitna ng ating pagsubok, sa gitna ng ating suliranin, tayo ay nagpapatuloy para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. At ngayon pong umaga, tawag nito, patuloy natin isasama sa panalangin din ang pamilya Chua sa lugar ng Pampanga City. Si Sister Jeng, Brother John, Brother Edward, at saka si Brother Bong, at lahat ng pamilya Chua, Cordero, at pamilya Cristobal, patuloy natin ipapanalangin sa Diyos ang pamilya nito. Si Sister Velasco ng Tarlac, ng Tarlac, yan, patuloy natin isasama sa panalangin. Siya po ay laging nakasubaybay sa ating pong live streaming. Bagamat yung iba hindi nakakapanood ng sabay-sabay. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa maliit na bilang tayo ay patuloy na tinutulungan, ginagabayan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. At ngayon ding umaga, sasama natin sa pananalangin ang mag-asawang Pastor Val Serico, Sister Daisy at ang kanilang mga anak. Ganun din ang kanyang anak na nasa Korea, si Brother JC. Ating panalangin na patuloy na palaguin ng Diyos ang kanyang espiritual na buhay, ang pamilyang Serico, Panginoon. Amen.
at sila ay patuloy na tulungan, gabayan ng Diyos. Hindi sukatan yung matagal ng mananampalataya o matagal na tayong pastor. Ang sukatan dito, papaano natin tinatrabaho ang gawain ng Diyos. Dapat kahit establish na ang gawain ng Panginoon, hindi nawawala sa puso natin ang pusong pioneering. Pag sinabing pioneering, hindi tayo humihinto sa paggawa para sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo tumitigil sa paggawa para sa kaharian ng Diyos. Sabi nga, ang isang Kristiyanong mapanalangin, ang isang Kristiyanong babad sa salita ng Diyos. Kahit anong mangyari dyan, kahit siya ay maraming pagsubok, magpapatuloy yan para sa gawain. Bihira lamang ang mga mananampalataya, bihira lamang sa mga disciple ang gumagawa. Ganon din ang mga pastor at tinatawag na devotional prayer at ito yung matatalakay natin ngayon pong umaga. Amen. Salamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa live streaming na ito. Sabi nga, hindi tinitinan ng Diyos ang bilang. Ang tinitinan ng Diyos ay kung paano siya patuloy na kikilos at gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kapag tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos, tayo ay patuloy na umaasa sa Diyos, tayo patuloy na tumatawag, nananalangin sa Diyos, tayo ay sasamahan ng Diyos. Amen. Sa anumang sitwasyon, anumang kalagayan ng ating buhay. At patuloy din natin ipapanalangin ang mga Armed Forces of the Philippines, ang PNP, at lahat ng mga nurse, doctors, lahat ng security. Patuloy din tayo mananalangin at lahat ng nasa ospital ay pagalingin ng Diyos ang mayroong mga epekto ng COVID na ito. Kung gaano man ito katotoo ay at ganoon din ang mga tinuturukan. Ito ay maging vitamins ng kanilang katawan at hindi ito makakasama sa kanilang kalagayan. Amen. At ngayong umaga ay tayo mananalangin sa Diyos. Pagpipray natin sa Panginoon mga kapatid, ang gawain, ang activity ng bawat mga simbahan, lahat ng pastor, lahat ng mga disciple ay maging kagamit-gamit para sa ubasan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Sapagkat ako'y naniniwala na ang Diyos ay mayroong magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ay kikilos, ang Diyos ay patuloy na gagawa para sa buhay ng bawat isa. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano ang pangangailangan natin, kayang ibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin natin. Pananalangin at pagsambong mayroong hinanain. Hallelujah. At ngayong umaga, ay patuloy din natin ipagpipray ang bawat mga pamilya. Binabati pala natin dyan ang lahat ng pastor sa lugar ng Catbalogan City. Pastor Lapura, Pastor Proel, Pastor Salvador, Pastor Madini, Pastor Rene Toslo, Pastor Jeremiah. Ganun din sa lugar ng Santa Rita. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, Pastor Jan, sa lugar ng Samat, patuloy kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, gabayan ng ating pong Panginoon. Amen. Muli, salamat po sa lahat ng inyong panalangin sa aming buong pamilya. Maganda ang ginagawa ng Diyos dito sa lugar ng Quezon at gusto ko po kayong balitaan, i-update. Magandang ginagawa ng Diyos sa lugar na ito. Nakakarating po ang inyong panalangin sa aking buong pamilya. Patuloy kayong ingatan ng Diyos. Pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga, lagi tayong umasa, laging may pag-asa sa piling ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. At ngayong umaga ay ano man ang ating pagsubok, problema sa buhay, ismay lang. Ngumiti ka lang. Sabi nga ni Fred Aguilar, tawanan mo lang ang iyong problema. Amen. So, ngayong pong umaga, tayo po ay mag-aaral na ng mabuting balita. Ako, alam ko po na kayo ay very excited na. Ako ay excited na rin sa sasabihin ng Diyos. So, tayo magpapasimula na. Sa mga nalimutan ko po, mamaya ay atin pong ipagpipray sila. Amen. Babasa tayo ng isang talata ngayong pong umaga. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa. Amen. Sabi po dito mga kapatid, sa Aklat ng Kolosas, ang ating pong pag-aaralan ngayon po umaga. Hallelujah. Kolosas chapter 4 verse 1
hanggang 2. Ganito po ang pagkasabi, pababa. Babasahin ko po ang salita ng Diyos. Sabi dito, Colossus chapter 4, verse 2. Maging matyaga kayo sa pananalangin at laging handa at magpasalamat sa Diyos. Idalangin din ninyo sa Diyos, nabigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang mga salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo na sanhi ng aking pagkabilanggo. Verse 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Sige, tayo po ipanalangin sa Diyos. Lord, salamat ngayong umaga, Panginoon, sa iyo pong salita, mabuting balita. Salamat na kami ay iyong ginigising, kami nauuhaw, kami nagugutom sa iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, ang iyong pong pagsama, pagkilos sa lahat na makakapanood ng live streaming na ito. Magawa namin ma-share ito, Panginoon, kung paano sinishare nga namin ang ibang bagay, how much more naman ang iyong mabuting balita, ang hindi namin maibahagi. Hindi man po kami marunong mangaral, subalit sa pamamagitan ng live streaming na ito, kami makakatulong sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong pagbibigay ng pagpapalot biyaya, pag-iingat sa buong linggo nito. Friday na naman. Salamat, Lord, at ako'y naniniwala at sumasampalataya. Lahat ng bagay ay iyong ipagkakaloob. Kung kami lamang ay laging mauuhaw at magugutom sa iyong mga salita. Hindi ka mauubusan ng biyaya, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Salamat, O Diyos, ngayong umaga wala kaming karamdaman, wala kami sa ospital, wala kami sakit. At anumang oras kami nakakakain. Maraming salamat, Panginoon. Ganun din sa bawat mga pamilya na nakikinig ng live streaming nito. Patuloy niyo po silang abutin. Yung mga bagay na imposible ay mangyari ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mas makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen, amen, amen. Pag-aaralan mo natin ngayong umaga ang ating pong topic, ang kahalagahan ng prayer. Ang kahalagahan ng pananalangin. Ang pananalangin ay palagi nating naririnig sa simbahan, sa ating pastor, kung saan man ang inyong simbahan, saan man ang inyong panambahan, saan man ang inyong pastor na kinabibilangan. Ang panalangin ay palagi natin itong naririnig sa bawat panambahan. Subalit, mas marami ang nakakarinig dito, pero mas madalang ang nakakakilala, ang mas nagagawa ang kalooban ng Diyos. Ngayon pong umaga, 2 puntos lamang po ito kung bakit mahalaga ang tinatawag na pananalangin, na ito ay ini-ignore ng maraming mananampalataya. Ini-ignore ito ng maraming Kristiyano. Subalit nais ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, na magawa ito ng bawat mananampalataya, bawat disciple at bawat mga pastor. Kapag tayo hindi nagbababad, kapag tayo hindi nagugutom, kapag tayo hindi nauuhaw sa pananalangin, tayo ay madidiscourage, mga kapatid, at hindi tayo makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Una, sabi dito, na alam naman ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan, alam ng Diyos ang ating iniisip, at alam ng Diyos ang na alam din ng Diyos ang lahat ng plano niya sa kanyang mga anak. Alam din niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Na bago pa tayo humingi, ang sabi ng Biblia, alam na ng Diyos ang ating pong pangangailangan. At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa, na ito ay maunawaan natin bakit mahalaga ang tinatawag na pananalangin. Amen, sabi nito. Ang kahalagahan ng pananalangin ay ito ay isang pagsamo, isang paglapit sa Diyos, isang pakikipagniig sa Diyos, isang paglalim ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Ang tanong, ilang beses natin kinakausap ang Diyos sa loob ng isang linggo? Minsan na nga lamang tayo dumalo ay hindi pa natin makakausap ang ating Panginoon. Ngayon pong umaga, nais ng Diyos tayo pinapaalalahanan na lagi tayong manalangin. Ang tanong, bakit kaya laging sinasabi ng pastor na dapat kami laging manalangin? Sapagkat nga, hindi tayo nananalangin araw-araw. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos ng araw-araw na pananalangin. Kaya madidiscern mo makikilala mo kapag ako'y kumakamay sa pastor, kapag ako'y kumakamay sa mananampalataya, kapag ako'y kumakamay sa disciple, alam na alam ko yung Kristiyanong mapanalangin. Amen? Bakit? Ang isang Kristiyanong mapanalangin, ang isang Kristiyanong babad sa prayer, ibig sabihin, ito ay nakaka-encourage araw-araw sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan, dahil sa babad sa salita ng Diyos, siya ay nakaka-encourage. Amen? Wala kang makikitang bakas ng anumang mga pinagdadaanan niya sapagkat siya ay mapanalangin. Yes, totoo, meron tayong mga pinagdadaanan. Subalit sa pamamagitan ng ating hinanaing at daing pananalangin sa Diyos, pagtawag sa Diyos,
ay tinatawag na ito ay nakakatulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, una, natin pong makikita dito mga kapatid, yung pong sabi doon, yung kahalagahan ng tinatawag na, yung kahalagahan ng devotion, sabi dito, ito ay isang magandang pagkakataon para sa Diyos. Ang kahalagahan ng devotional prayer tuwing umaga, every morning, pagmulat ng ating mata, hinahanap natin ang salita ng Diyos. Pagmulat ng ating mata, nauuhaw tayo sa salita ng Diyos, nagugutom tayo sa salita ng Diyos, nagugutom tayo sa pananalangin. Yung pagmulat ng ating mata, bago man lang pumikit ang ating mata at pagmulat ng ating mata, gusto ng Diyos tayo ay laging nananalangin sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, ang kahalagahan ng devotional prayer everyday, sabi dito ay, ito ay isang pagsasakripisyo. Yung gumigising ka ng umaga, dahil gustong-gusto mo laging makakausap ang Diyos, gustong-gusto mo laging nakikipagnig sa Diyos, ikaw ay nagsasakripisyo ng oras, ikaw ay nagsasakripisyo ng araw, ikaw ay nagsasakripisyo ng panahon. Katulad ng alas 5 ng umaga, ang hirap ako, alas 3 pa lang gising na. Bakit? Nagpe-prepare ako ng pwede kong maihain, nagpe-prepare ako ng pwede kong ihain ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pangangaral po araw-araw, hindi po ito biro. Araw-araw ka magtuturo, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng aking ituturo. So, balit sa pamamagitan ng pananalangin, pakikipagnig sa Diyos, pagtawag sa Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng tinatawag na ang Diyos ang nagbibigay ng tinatawag na mensahe sa bawat isa sa atin. Sabi dito, ang devotional prayer, ito ay isang pagsasakripisyo, pagpapakita ng tinatawag na commitment natin sa Diyos. Yung palang pananalangin ng isang Kristiyano, yung palang pananalangin ng isang pastor, yung palang pananalangin ng isang disciple, araw-araw ay isang commitment sa Diyos. Kapag ikaw ay nagtalaga ng buhay sa Diyos, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, hindi po ito sapat. Kailangan nating sumunod sa utos ng Diyos at ang kanyang utos, mga kapatid, ang iyang tinatawag na devotional prayer, yung tinatawag na pananalangin. Aklat ng Lucas, Kapitulo 18, talatang 1, 2, ang sabi doon, magsipanalangin kayo upang hindi kayo manlupaypay. Amen? At ang sabi ng Biblia dito, mga kapatid, sa ating context na pinag-aralan, Colossians chapter 4, verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin at laging handang magpasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, sabi doon, maging matyaga kayo sa pananalangin. Hindi pala sapat yung nagpe-pray ka lang. Ang sabi ng Biblia, maging matyaga kayo sa pananalangin. Bakit? Sapagkat alam ni Jesus na ang mga Kristiyano ay tamad manalangin. Alam ni Jesus na ang mga disciple ay antukin sa pananalangin. Sapagkat ang si Jesus ay nananalangin, sabi ni Jesus, manalangin kayo sapagkat mahina ang laman, dapat mayroong gawin ng Espiritu. Ang ginawa ng mga disciple, sila ay natutulog. Ang sabi ni Jesus, bumangon siya ay nag-pray ulit, pagkatapos ginising niya ulit ang mga alagad. At ang sabi ni Jesus, bumangon kayo. Hindi nyo ba alam na ang anak ng tao ay huhulihin na sa araw na ito? Ang ginawa ng mga disciple, natulog ulit. Ang si Jesus Christ, nanalangin ulit. At ginising niya ulit ang mga alagad. 3 beses niyang ginigising ang mga alagad. Ang sabi ng Biblia, sapagkat sila'y antok na antok. Hirap na hirap sila. Antok na antok sila. Subalit nang si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay, umakyat na doon sa langit, ang sabi ng Biblia, na-apply ito ng mga disciple. Na-apply ito ng mga apostol. At ang sabi ng Biblia sa Book of Acts, araw-araw silang nananalangin sa templo. Amen? Marahil malayo ang iyong bahay sa simbahan, marahil malayo ang iyong tahanan sa panambahan, pwede kang manalangin sa iyong bahay. Araw-araw, everyday, ini-encourage ko ang lahat ng mga mananampalataya. Lalong higit sa mga hindi na po nakakadalo. Ini-encourage ko po kayo na kayo ay manalangin, prayer. Prayer is the best. Ang isang panalangin ay isang mabisang sandata nating panlaban sa kaaway ng Diyos. Amen? Wala tayong ibang mabisang sandata sa kaaway kundi ang pananalangin sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? Ito ay isang commitment sa Diyos. Hindi lamang yung maisip mo na mag-pray, ay makapag-pray na. Ay makapanood nga ng live streaming dahil ako ay hindi inaantok. Hindi. Ito ay isang commitment sa Diyos. Amen? Ito ay isang pakikipagniig sa Diyos. Ito ay isang commitment sa ating pong Panginoon Diyos. Nanais ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong pananalangin, tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi dito, kailangan lagi natin ang Diyos. Ibig sabihin, ang pananalangin, ito ay isang pagpapakita
na lagi natin kailangan lagi natin ang Diyos. Kaya kapag ikaw ay isang Kristiyano, hindi na mapanalanginin, isa kang disciple, isa kang pastor na hindi mapanalanginin, ibig sabihin hindi mo na kailangan ang Diyos. Umaasa na tayo sa ating mga sarili. Alam niyo ba, ang pananalangin ay tanda, isang pagpapakita na tayo hindi umaasa sa ating sarili, kundi tayo ay umaasa sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sabi dito, hindi lamang tayo tatawag sa Diyos, hindi lamang tayo mananalangin sa Diyos na kapag tayo maraming problema, saka lamang tayo tumatawag sa Diyos. Pag marami na tayong problema, pag marami na tayong iniisip, pag tayo sadsad na sa pagsubok, saka lamang tayo tumatawag sa Diyos. Hindi po ganon ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang iba, nagpe-pray lamang, ang mga estudyante, nagpe-pray lamang kapag kayong board exam na. Ay, meron pala kaming exam. Sana makapasa ako. Saka mo nang naaalala ang Diyos. Kung ikaw, estudyante, kapag kayong board exam na, bakit hindi mo araw-arawin na manalangin sa Diyos? Bakit hindi ka magkaroon ng commitment para sa Diyos? Commitment para sa Diyos, hindi dahil sinabi ni Pastor Jolan. Hindi dahil sinabi ni Pastor Jolan, kaya ka magpipray. Amen? Ikaw ay mananalangin. Bakit? Sapagkat naunawaan natin ang utos ni Jesus. Ang utos ni Jesus, manalangin kayo. Ito'y isang utos ng ating Panginoon. Para ikaw ay hindi manghina. Para ikaw ay hindi mandupaypay. Para ikaw ay hindi bumagsak. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Prayer. Kung ano ang natutunan mo sa iyong pastor, ikaw ay maging mapanalanginin. Maging mapanalanginin ka araw-araw. Amen? Kung ang iyong pastor ay hindi nananalangin, ikaw ang manalangin. Kung ang iyong kasamang disciple ay hindi nagpipray, ikaw ang magpray. Kung ang iyong kasamang mananampalataya ay hindi dumadaing, hindi sumasamo sa Diyos, ikaw ang dumaing, ikaw ang sumamo sa Diyos. Amen? Sapagkat kapag ikaw ay mapanalangin, ikaw at ako ay malapit sa puso ng Diyos. Amen? Ikaw ay magiging malapit sa puso ng Diyos. Hallelujah. Ang pananalangin ay hindi lamang tayo mananalangin dahil wala tayong pera. Kapag marami tayong pera, hindi mo naaalala ang Diyos. Ang naaalala mo ng palagi, ano kaya ang bibilhin ko? Pupunta ako sa mall, pupunta ako sa Jollibee, pupunta ako sa McDo, pupunta ako, ako'y mamamasyal, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan. Pero kapag ka naubos ng pera, saka tayo tatawag sa Diyos. Kapag may pera, hindi mo naaalala ang Diyos. Hindi tayo mananalangin dahil wala tayong pera. Mananalangin tayo everyday sapagkat ito ay isang commitment sa Diyos. Amen? Isang pakikipagniig sa Diyos, isang pakikipag-usap sa Diyos. Amen? At ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Tanong, ilang beses tayong nananalangin sa isang araw? Sabi dito, at gaano katagal tayong nananalangin sa Diyos? At gaano tayo katotoong nagpipray sa Diyos? Gaano tayo kalalim na nananalangin sa Diyos? Amen? Yung mga mananampalataya, kapag pumasok sa loob ng simbahan, yes, kumakamay, nagbabatian sila. Dapat pagpasok pa lamang natin ng simbahan, umupo tayo sa silya, umupo tayo sa upuan, at tayo ay makapagniig na sa Diyos. Tayo ay manalangin na sa Diyos. Amen? Hindi tayo mananalangin pagka marami lamang tayong pagsubok. Pag dumadaan tayo sa problema, ay makatawag nga sa Diyos, Dapat nga, habang wala kang problema, may problema man o wala, dapat lagi tayong nananalangin sa Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo laging nananalangin sa Diyos, pinapakita natin na mahal natin ang Diyos. Pinapakita natin gusto natin laging kausap ang Diyos. At kapag lagi natin kausap ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay nang hindi natin nalalaman. Kahit ang isang bagay ay mahirap sa iyo mangyari, sa Diyos ay walang bagay na mahirap kung bibigyan mo lamang ang Diyos ng oras, ng panahon. Sa pamamagitan ng devotional prayer, sa pamamagitan ng pananalangin, araw-araw. Hindi sinabing isang beses lamang sa isang linggo. Hindi sinabing isang beses lamang sa isang buwan, isang beses lamang sa isang taon. Dadalo ka lamang pag anniversary, sisimba ka lamang pagka birthday. No! Tayo ay mananalangin araw-araw. Maghanap kayo ng fellowship na itinuturo ang pananalangin araw-araw. Dito lang kayo makakakita niyan. Saan kayo makakakita niyan? Na fellowship, bibigyan ko kayo ng idea. Sa Citizens of Heaven, Christian Fellowship. Sa The Potter's House Christian Fellowship. Hindi ko ito itinataas ng mga fellowship na ito. Pero ang point ko dito, hindi malihis ang ating ginagawa.
Kung anong ginagawa ni Kristo, kung anong ginagawa ng mga apostol, kung anong ginagawa ng mga unang mga Kristiyano, dapat yun ang sinusundan natin. Yung pananalangin, araw-araw. Maghanap kayo ng fellowship, ibang denominasyon kung matututunan ninyo yung pananalangin araw-araw. Alam niyo kung bakit maraming pastor hindi naghahamon ng prayer araw-araw? Yan ay isang tanda na ang pastor mo ay hindi nananalangin araw-araw. Amen? Pag-aralan mo ang pangaral ng pastor mo, kung ikaw ay mananampalataya. Kapag ang pastor mo ay walang challenge na manalangin araw-araw, sinasabi ng pastor, doon na lang kayo manalangin sa inyo. Ay, pwede naman sa simbahan. Bakit ka natatakot hamunin ng mananampalataya? Kung natatapos ang pastor mo na maghamon sa paghayo, ibig sabihin ang pastor mo ay tamad humayo. Amen? Tamad humayo. I'm sorry. Hindi ko kailangan humingi ng sorry sa pangangaraw ngayong umaga. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa ating topic, ipanalangin din ninyo ako. Ito, babasahin natin ha. Colossians chapter 4. Colossians chapter 4, babasahin natin. Colossians chapter 4, verse 4. Ang sabi dito, ipanalangin din ninyo akong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Si Apostol Pablo, hindi siya natatakot na mangaral. Ganon din ang kanyang disciple si Timoteo. Ang sabi niya, Timoteo, huwag mong pahingin tulukot at hamaking kanino man ng mga matatanda sa iglesia. Ipangaral mo ang mabuting balita na papanahon man ito o hindi. Amen? Hallelujah. At ito ang gusto natin mangyari sa lahat ng alagad, sa lahat ng disciple, na sila ma-encourage sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamong hinanaing at daing na may pagtawag sa Diyos. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, kung hindi ka kayang hamunin ng pastor mo ngayong umaga, ako ang magcha-challenge sa iyo, kapatid. Kung gusto mong mabilis ang paglagong spiritual, manalangin ka sa Diyos every day in your life. Lagi kang manalangin. Maging lifestyle mo ang pananalangin. Amen? Maging lifestyle na natin ang prayer. Sa una lang ito mahirap. Sa una lang ito mahirap. Pero kapag lagi mo na itong ginagawa, lagi mo na itong hahanapin, lagi na itong hahanapin ng iyong katawan. Kung saan ang gigising ang ating katawan. Ako, hindi na po ako nag-aalarm eh. Dati nag-aalarm pa ako, hindi na. Kusang gumigising yung katawan ko, kusang ang bumabangon sa oras ng alas 3. At nagsasabi ang Diyos, Pastor Joel, bumangon ka na dyan, gumawa ka ng mensaheng bago. Yung bagong message. Bagong ipapakain sa mananampalataya. Pagdating ng alas 4, yun na, handa na ang lahat. Kahit iisa lamang ang nakikinig, kahit 2 lamang ang nakikinig, kahit 3 lamang ang nakikinig, kahit 4 lamang, kahit 5, kahit 10. Hindi ko tinitingnan ang bilang ng mga nakikinig, ang tinitingnan ko kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Amen? Tinitingnan ko kung paano sila babaguhin ng Diyos. At tinitingnan ko rin yung sign na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat live streaming na ito. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Gaano katagal tayo manalangin at gaano tayo kaseryosong nananalangin sa araw-araw ng ating pambuhay. Hallelujah! Pangalawa na ating pong pag-aaralan dito, sabi dito yung una, ito ang pinaka-the best. Ito ang pinaka-the best way para tayo ay sabi dito, makapag-communicate sa Diyos. Ito ang pinakang magandang paraan. Ito ang pinakamabisang paraan para makapag-communicate sa Diyos. Ikaw at ang Diyos. Amen. Makapag-communicate sa Diyos. Ito ang pinakamabisang paraan, ang tinatawag na pananalangin. Ito ang pinakamabisang paraan na dati ang Diyos ay nakikipag-usap nung pong ang tao hindi pa nagkakasala. Sa panahon ni Eva at Adan, direkta siya nagsasalita sa tao. Amen? Subalit ang tao ay magmula ng ang tao ay nagkasala sa Diyos, ang Diyos ay hindi na nangusap sa tao. Kundi ang Diyos ay gumagamit na lamang ng tao para ang tao ay lumapit sa Diyos. Amen? Gumagamit ang Diyos ng pastor, gumagamit ang Diyos ng ministro, gumagamit ang Diyos ng mga propeta, gumagamit ang Diyos ng mga apostol, para sila ay makipag-usap sa Diyos. Pero nung araw, ang Diyos ang nakikipag-usap sa tao. Subalit ngayong umaga mga kapatid, ay yung tinatawag na pakikipag-communicate. Yung communication ng ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Amen? Gusto ng Diyos magawa natin ito. Na lagi natin kausapin ang Diyos. Lagi tayong makipag-niig sa Diyos. Lagi tayong makipag-usap sa ating pong Diyos na buhay. Ito ang pinakamabisang sandata ng lahat ng pastor, ng lahat ng mananampalataya, ng lahat ng mga disciple. Pakikipag-niig sa Diyos. Mahalaga sa Diyos ang communication, yung pakikipag-isa sa pananalangin. Amen? Sabi ito, kailangan nating manalangin
pagpapakita ito na tinatawag na lagi natin siyang kailangan, kailanman. Hindi lamang sa panahon ng tayo ay may sakit. Kung kailan tayo may sakit. Amen? Sabi doon, ang isang pananalangin, mga kapatid, ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, ito ay pakikipag-communicate na dati ang Diyos, na dati ang Diyos ay nakikipag-communicate sa tao direkta. Pero ngayon, hindi na. Sa pamamagitan na lamang ng mga pagsamo, pananalangin, hinanain at daing. Doon na lang tayo nakikipag-communicate sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Mahalaga ang tinatawag na devotional prayer everyday. Kaya nga sabi ko, kung ang pastor ay hindi naghahamon, kung ang pastor ay hindi nagcha-challenge ng pananalangin, isang pagpapakita yan na ito ay hindi ginagawa ng maraming mga manggagawa. Kaya pinagpala ka sa fellowship nito. Pinagpala ka sa live streaming nito. Pinagpala ka kung ikaw ay kabilang sa church nito. Bakit? Sapagkat dito ay tinuturo ang tinatawag na pananalangin. Ilan sa atin, makinig kang mabuti ngayong umaga. Take note, marami sa ating simbahan na ako'y nalulungkot. Bakit? Si Monday to Saturday, ang simbahan nila ay nakasarado. Ang pastor ay hindi nananalangin, ang disciple ay hindi nananalangin, ang mananampalataya ay hindi nananalangin. Ang tanong ay bakit? Malaki ang kinalaman ng pagtuturo ng pastor. Amen? At kami mga pastor, kami ay mananagot sa Diyos. Kami ay mananagot sa Diyos, mga pastor. Pasensya na kayo, mga kaibigan kong pastor, ha? No choice tayo eh. Ito ang isang katotohanan. Sapagkat sa panahon ng mga apostol, sabi doon sila, araw-araw na nananalangin. Lagi natin sinasabi, kung hindi kayo makapanalangin sa simbahan, ay sa loob kayo ng bahay ninyo manalangin kung kayo ay malayo. Amen? Mabuti pa yung Roman Catholic, araw-araw mayroong laman ang simbahan. Mabuti pa yung Roman Catholic, araw-araw mayroong nagsisimba. Samantalang pumunta ka sa simbahan ng born again. Hallelujah. Kahit ang pastor hindi makita sa simbahan. Ako'y nalulungkot. Pagkatapos ng simba ng Miyerkules, pupunta sa bahay. Pagkatapos ng Linggo, pupunta sa bahay. Walang prayer. Walang paghayo. Walang activity. Ang simbahang walang activity ay patay. Amen? Ang sabi ni Jesus, bagamat kayo ay mga buhay, subalit para kayong mga patay. Amen? Physically, nakikita, subalit spiritually is dead. Bakit? Sapagkat kulang na sa panalangin. Kulang sa pagsamo sa Diyos. Kulang sa pagdaing sa Diyos. Kulang sa pagtawag sa Diyos. Ang isang pananalangin ay isang commitment. Isang pakikipagniig sa Diyos na seryosong pananalangin. Amen? Araw-araw, hindi yung minsan lang. Araw-araw. Take note. Araw-araw na pananalangin at pagsamo sa Diyos. Amen? Wala nang hihigit pa na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ito kaya ng mga gadget, hindi ito kaya ng cellphone, hindi ito kaya ng computer, o kung ano pa ba mga gadgets ang kaya makipagniig sa Diyos. Kundi sa pamamagitan mo lamang, ikaw na pastor, ikaw na disciple, ikaw na mananampalataya, ikaw lamang ang pwedeng makipagniig sa Diyos. Walang gadget na pwedeng kumunik sa Diyos. Kundi ito'y personal mo lamang, personal ko at personal mo ang pakikipagniig sa Diyos. Pagtawag sa Diyos. Hallelujah. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Lagi tayong ini-encourage ng salita ng Diyos. Every day, every day, every day. Habang ikaw'y nasa opisina, manalangin ka sa Diyos. Habang nasa opisina ka, mag-pray ka sa Diyos. Hindi mo ito gagawin dahil sinabi ni Pastor Jolan. No. Gagawin mo ito dahil sinabi ni Jesus. Utos ito sa akin ng Panginoon, kaya ko ito ginagawa. Mahal ko ang Panginoon, gusto ko lagi siyang nakakausap. Mahalaga sa akin ang Diyos, kaya gusto ko siya lagi nakakausap. Mahalaga sa akin ang Diyos, kaya binibigyan ko siya lagi ng panahon. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon pong umaga. Hallelujah! Sabi dito, mahalaga sa Diyos ang tinatawag na commitment sa pamagitan ng pananalangin. Ito ay tinatawag na isang pagpapakita na tayo ay hindi umaasa sa ating mga sarili kailanman. Tayo ay napapalapit sa Kanya, tayo ay lumalalim ang relasyon sa Diyos. Amen? Sabi dito, wala ng technology na pwede pang makausap ang Diyos.
Walang teknolohiya o walang gadgets, anumang uri ng gadget ang pwedeng makipaglapit sa iyo sa Diyos. Kundi ikaw mismo, tayo mismo, ang dadaing, ang mananalangin, ang sasamo, ang luluhod sa Diyos. Every day in your life. Dapat ito yung maging lifestyle natin. Amen? Sabi dito, ang panalangin ay isang tanda ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, kung ako inyong iniibig to para ninyo ang aking mga utos, Book of John, chapter 14, verse 15, ito ay utos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sabi dito, mahigit na 232 na sinasabi ng Old and New Testament na tayo ay manalangin. Just imagine, mga kapatid, tingnan mo. Ang sabi ng Bible, mahigit 332 na sinasabi sa Biblia, Old and New Testament, na dapat ang Kristiyano, dapat ang mga sundalo ng Diyos, dapat ang mandarigma ng Diyos, dapat ang disciple, dapat ang pastor ay laging nananalangin. Hallelujah! Praise God! Pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayong umaga. Amen? Bakit? Sapagkat ganyan kakamahal ng Diyos. Gusto ng Diyos, ikaw at ako ay mapalapit sa Kanya. Amen? Mapalapit sa Kanya. Hallelujah. Sabi dito, pangalawa na ating pong pag-aaralan, sabi dito, isang pagpapakita na tayo ay laging umaasa sa Diyos kung bakit tayo ay nananalangin. Paano tayo mananalangin, Pastor? Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Meron pong hindi po lahat na nagpipray ay nagpapakumbaba. Hindi lahat na nagpipray ay nagpapakumbaba. Take note. Bakit? Sabi ng Panginoon, sabi ng isang Pariseo, Lord, ako po ay nag-aayuno sa loob ng 1 linggo ng 3 beses. Ako po ay nagbibigay ng 10 bahagi. Ako po ay nagbibigay ng tithes and offering. Ako po ay gumagawa ng mabuti. Hindi katulad ng isang yan. Nagmamalaki. Amen? Tayo hindi po tayo nagmamalaki. Tayo ay nagpapaalala lamang. Ang salita ng Diyos ay hindi tayo pinatatamaan, kundi tayo ay itinatama. Amen? Ang salita ng Diyos, hindi tayo pinapatamaan. Tayo ay itinatama. Kaya iisipin natin, ba ako ata pinapatamaan ni Pastor Jola na ako ata. Hindi ata. Ikaw na nga. Amen? Hallelujah. Pero mahal ko po kayo sa Panginoon ha. Wala po akong intensyon makasakat ng damdamin. Mahal ko po kayo sa Panginoon Diyos. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang unang pananalangin ay pagpapakumbaba na lagi natin kailangan ng Diyos, tanda ng pagmamahal natin sa Diyos, tanda ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ang tinatawag na pananalangin, tanda ng pagtitiwala natin sa Diyos. Sabi dito, isang pagpapakita sa Diyos na ang pananalangin natin ay isang kung paano tayo ay pinapatatag ng Diyos sa ating pong pananampalataya. Panghuli pong talata na ating pong babasahin, matatapos na po tayo. Panghuli kong babasahin, sabi dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, na siyang nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng nagsisihanap sa Kanya. Ibig sabihin, ang pananalangin po pala ay isang paghahanap sa Diyos. Kapag tayo nananalangin, ito po isang tanda na ating hinahanap ang Diyos. Isang tanda na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Isang tanda na tayo ay laging umaasa sa Diyos. Inuulit ko, kapag hindi na po tayo nananalangin, ito isang tanda na hindi mo na kailangan ng Diyos. Kapag tayo hindi na nananalangin, isang tanda na ang Diyos ay hindi mo na kailangan. Pero lagi po natin tatandaan, ang Diyos ay lagi po natin kailangan. Ang Diyos ay lagi natin kailangan upang ang ating kalakasang espiritual ay matulungan ng ating pong Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Dito tayo pinapatatag ng Diyos, dito tayo pinapalakas ng Diyos. At dahil sa pananalangin, tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sabi ito, siya ang nagbibigay ganti sa lahat ng nagsisihanap sa Kanya. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng iyong pananalangin, hinahanap mo ang presensya ng Diyos, hinahanap mo ang pagkilos ng Diyos, hinahanap mo ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ito, siya ang nagbibigay ng biyaya sa lahat nang nagsisihanap sa Kanya. Sabi ng Biblia, kumato kayo at bubuksan, humanap kayo at kayo ay makakasumpong. Amen. Ang sabi ng Bible, mga kapatid,
humanap ka at ikaw ay makakasumpong. Kumato kayo at kayo ay bubuksan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang lahat ng humahanap ay makakasumpong. Ang lahat ng kumakatok ay bubuksan. Sa pamamagitan ng pananalangin, mga kapatid, ito ay isang pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, dito ka tutulungan ng Diyos. Inuulit ko, hindi ka magpipray dahil meron kang kailangan. Hindi ka lamang tatawag sa Diyos dahil ikaw ay may sakit. Hindi ka lamang tatawag sa Diyos sapagkat ikaw ay walang pera. Hindi ka lamang tatawag sa Diyos sapagkat ikaw ay nasa daan sa pagsubok. No! Tayo ay tatawag sa Diyos anuman ang ating sitwasyon. Every day, araw-araw, dapat tayo ay laging manalangin. Dapat lagi tayong dumaing sa Diyos. Dapat lagi tayong tumawag sa Diyos. Pag natanggap mo ng pagpapala, lagi ka magpapasalamat. May pagpapala ka man o wala, lagi ka magpapasalamat sa Diyos. Kapag nakita ng Diyos ang ating puso, na tayo naglilingkod sa Diyos ng totoo, yung lahat ng pagpapala mo tinatanggap ngayon, patikim pa lamang yan. Hindi pa tayo nakakain. Amen? Sa iyong pagtatrabaho, pwedeng iangat ng Diyos ang iyong sahod, ang iyong sweldo. Pwedeng iangat ng Diyos ang iyong posisyon. Bakit? Sapagkat ikaw ay isang Kristiyanong mapanalangin. Isang Kristiyanong matulungin. Isang Kristiyanong maunawain. Yun ang mga nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mapanalangin. Ano man ang iyong business, pwedeng ang Diyos ay magpadala ng maraming customer. Sa araw-araw mong pananalangin, araw-araw mong pagsama sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng biyaya sa pamamagitan ng pagsamo, sa pamamagitan ng pagdaing, sa pamamagitan ng pagluhod, pagtawag sa Diyos. Ang pananalangin ay isang pagtitiwala sa Diyos. Ang pananalangin ay isang pananampalatayang mga bagay na hindi nakikita na kayang ibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Panghuli po, sabi dito, magdeklara tayo sa lahat ng ating pong pananalangin na ito ay mangyayari at magaganap. Sa lahat ng ating pong pananalangin, magdeklara ka na ito ay mangyayari at magaganap. Kung inalasa mo na ikaw ay makapunta sa ibang bansa, i-deklara mo, i-claim mo, huwag kang mag-alinlangan. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang mayroong pananalangin, ang sino mang mayroong pananampalataya ng hindi nag-aalinlangan, umasa siyang ito'y kanyang matatanggap at matatanggap nga niya. Amen? Yes, Lord. Ano ang iyong pinagpipray? Ano ang iyong pinapanalangin? Magdeklara ka nga ngayong umaga. At sabihin mo, Lord, ang panalangin ko sa iyo, natanggap ko na. Nakakamit ko na. Amen? Hintayin mo na lang, sister. Hintayin mo na lang, brother. Hintayin mo na lang, isa kang tatay, isa kang nanay, isa kang kabataan. Hintayin mo na lang na ito ay iyong matatanggap at matatanggap mo nga. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang mayroong pananalangin ng hindi nag-aalinlangan ay makakamit mo nga. Amen? Gaano man kahirap ang iyong sitwasyon, gaano man kahirap ang iyong pagsubok na pinagdadaanan, mga kapatid, kayang-kaya ng Diyos natin yan sa isang taong mapanalanginin, sa isang Kristiyanong mapanalanginin, sa isang pastor na mapanalanginin, sa isang mananampalatayang mapanalanginin. Ang sabi ng Biblia, umasa kang ito'y iyong matatanggap at natanggap mo na nga. Amen? Hallelujah! Lord, araw ng Friday ngayon, sister, brother, alam ng Diyos, hindi ko man kayo nakikita dahil cellphone lamang ating diferensya. Hindi ko man kayo nakikita pero nakikita kayo ng Diyos sa inyo pong pangangailangan. Alam ng Diyos ang tunay na kalagayan mo. Alam ng Diyos ang tunay na sitwasyon mo. Umasa ka. Ang sino mang mayroong hinihingi ng hindi nag-aalinlangan ay kanyang makakamit. Amen? Magdeklara ka ngayon. Sabihin mo, Lord, makakamit ko ang aking hinihingi. At kapag nakamit mo ito, mas lalo kang umiyak sa Diyos. Mas lalo kang tumawag sa Diyos. Mas lalo kang manalangin sa Diyos. Amen? Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay mabuti. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Lagi tayong binibigyan ng choice ng Diyos. Na magawa nating paglingkuran siya, sambahin siya, tawagan siya. Ang Diyos ay hindi na mangungusap sa atin. Ang Diyos ay gagamit ng pastor para ikaw ay kausapin. At sinasabi ng Diyos na, sister, brother, manalangin ka. Manalangin ka. Tumawag ka sa Diyos. Sabi niya, tumawag ka. Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita ng dakilang bagay na mahirap nang hindi mo nalalaman. Kapatid, kaibigan, alam ng Diyos na meron kang hinihingi. Kapag ang hinihingi mo, ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay kanyang ibibigay. Ito ay kanyang ibibigay. Ibibigay niya yan. Subalit kapag ito'y kanyang ibinigay, huwag kang makakalimot sa Diyos. Ang isang Kristiyanong mapanalangin, very humble. Ibig sabihin siya laging mapagpakumbaba.
Huwag po tayo magmamataas kapag nakuha mo ng iyong prayer. Huwag ka magmamataas. Lalo ka magpakumbaba. Bakit? Dahil dadagdagan ka pa ng Diyos. Higit pa sa iyong inaasahan. Higit pa sa iyong inaasam. Sabi ng isang kanta, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala. Ngayon ay tanggapin na. Amen? Sabi ng Biblia, halika na at magtiwala sa Kanya. Amen? Ang Diyos natin ay laging mayroong magagawa. Ang Diyos natin ay buhay. Kung ang Diyos natin ay buhay, siya ay mayroong pakiramdam. Ibig sabihin, alam niya ang iyong pangangailangan. Alam niya ang aking pangangailangan. Amen? Hallelujah. Ating pagpipray ngayon ang lahat ng mayroong business, lahat ng kapatiran, tayo po'y mananalangin ng ngayong umaga. Lahat po ng inyong prayer request, i-comment nyo po dyan sa baba at para aking maipag-pray araw-araw. Amen? Marahil meron kang pangangailangan, personal mong pangangailangan, pagpipray po natin. Huwag po kayong mahihiya. I-comment nyo lang po yan para ating po maipag-pray. Tayo po ay mananalangin na sa Diyos ngayong pong umaga. Tatawag tayo sa Diyos. Habang hinihimig ang isang himig, ang may magagawa ang Diyos. Tayo po ay magpipray na. Hallelujah. Purihin ang Diyos ngayong pong umaga. Tayo po ay manalangin. Salamat po ngayong umaga sa lahat ng sumubaybay ng live streaming na ito. Salamat, my brother and sister. Alam kong may Magagawa ang Diyos. Alam Kung may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Amen. Sa Kanya ay susunod. sa Kaniya'y maglilingkod. Alam ko may magagawa ang Diyos. Sa buhay mo, sister. Sa buhay mo, brother. Sa buhay mo, pastor. Ang Diyos Kung tayo lamang ay patuloy na magpapakumbaba, ang Diyos ay may gagawin. Naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. Naririnig ng Diyos ang ating pong mga panalangin ngayong umaga. Alam ng Diyos na mahirap ang inyong pinagdadaanan. Alam ni Jesus na tayo'y nahihirapan sa ating kalagayan dahil siya naging tao rin. Subalit ang sabi ni Jesus, kung paano nagtagumpay, napagtagumpayan ko ang mundong ito, magtatagumpay din kayo. Salamat sa kanyang mga pangako. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin sa Diyos. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin sa Diyos ngayong pong umaga. Kung meron po kayong comment, ay comment niyo po para natin maipag-pray. Nagpray tayo, Panginoon Diyos, ngayong pong umaga, ako po'y sumasamod, dumadalangin. Sa buhay, Panginoon, ng pamilya Galang, Sister Lorna, taga Sariaya, Quezon. Panalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, ang iyong pong patuloy na pagsama, patuloy na pagpapagaling, at kung siya man ay magaling na ngayon, ay ilayo siya namang uri ng karamdaman. Ang kanyang pamilya, si Brother Tote, at ang kanyang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi, ang aking panalangin ito ay maglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. At ganoon din si Sister Annalyn, taga Binyan, Laguna, magpatuloy siya para sa iyong gawain. Si Brother Arvin, taga Samar, patuloy mong ingat at tulungan ang isang kabataan ito, Panginoon. Dalangin ko rin po sa oras na ito, bawat armed forces of the Philippines, ganoon din ang PNP, ganoon din lahat ng doctors, mga nurse at mga security, mga frontliners, patuloy mo silang tulungan, ingatan ang kanilang kalusugan. Ganon din, O Diyos, pinagpipray ko ang lahat ng mayroong birthday sa araw na ito. Patuloy mo silang bigyan ng kagalakan, kasiyahan. At ikaw po magpala sa kanilang buhay. Dalangin ko rin, O Diyos, ang buhay ni na Sister Edith, Pastor Val, na pupunta ng Canada sa darating na October 13. Patuloy mo silang ingatan at pagpalain ng kanilang buhay. Ganon din ang gawain, Panginoon, sa lugar ng Shiba, Japan, kay Pastor Edwin Lugar, kay Pastor
Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Ang nalalapit din ng anibersaryo sa darating na October 24. Salamat po Lord sa maraming sponsor. Salamat sa iyong pagpapala. Tunay nga na ikaw ay tapat. Wala na kaming babayaran sa binyo. Wala lahat sila magdadala ng pagkain. Salamat sa lahat ng sponsor. Salamat sa buhay ni Pastora Melody. Panginoon o Diyos, patuloy mong gamitin siya. Ingatan sa kanyang pagtatrabaho o Diyos. Lalo higit sa iyong kaharian. Bigay niyo po sa kanya ang kagalak at kasiyahan sa bawat anggulo ng kanyang buhay. Ganun din si Sister Erica, si Brother Banjo, pagtibayan mo ang kanilang pagsasama, ang kagalak at kasiyahan, patuloy mong tulungan sila ang mag-asawang ito. Ang kanilang mga anak, ganun din si Brother Janjan, Sister Mai, patuloy niyo po si Janjan ingatan sa kanyang pagdadrive, araw-araw si Sister Mai sa kanyang trabaho, dakilan ng Diyos. Patuloy mo silang tulungan. At ganun din, O Diyos, ang buhay, Panginoon, ng mga taga-Samar, Panginoon. Lahat ng pastor o God na nagbi-ministry, patuloy niyo po silang gabayan, tulungan, sina Brother Jonathan, Sister Janice, lahat, sina Pastor John Haddock, lahat ng mga taga-Samar, patuloy mo silang gabayan, pantayan, Panginoon. Dumago ang kanilang espiritual, matuto po kami tumawag, sumamo, manalangin sa iyo, araw-araw. At aking panalangin din, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, O God, ang pamilya Chua, sa lugar ng Pampanga City, sina Sister Ben, bagamat sila ay sapat sa lahat ng bagay, subalit dalangin ko, Panginoon, mayroon pa rin silang pinagdaraan ng mga pagsubok. Patuloy niyo po silang tulungan, Panginoon. Gabayan, bantayan, ilayo sa uri ng karamdaman, Panginoon. Tulungan, O Diyos, ang pamilya ito. Sina Sister Jengjeng, Brother John, Brother Edward, lahat ng kanilang anak. Sina Brother Bong, ang kanilang kapatid, Sister Corazon. Ang pamilya Chua, pamilya Cristobal, pamilya Hallelujah, Cordero. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo silang gabayan, makapagpatuloy ng paglilingkod para sa iyo. At ganoon din ang kanilang pastor, para gawin mo ito sa kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa iyo. Pastor Balsarico, Sister Daisy, at ganoon din ang kanilang anak na nasa Korea. Si Brother JC, patuloy mong tulungan, O Diyos. Maging totoo kami naglilingkod sa iyo, Panginoon, O God. Sapagkat hindi lahat na naglilingkod sa iyo ay totoo. Dalangin ko sa oras na ito, O Diyos, ang inyo pong ang iyo pong pagsama at pagkilos para sa iyo pong ubasan, para sa iyong gawain. Dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, O God, ngayon pong umaga, sina Sister Manu, Brother Jason Laurente, pamilya Manipol, pamilya Oroga. Ang mga families na ito, pamilya Chavez, O God, ang maging aking mga kapatid, Panginoon. Sina Brother Sandy, Panginoon, O God, hallelujah. Lahat ng aking mga kapatid, tulungan niyo po sila na sila ay magawang maglingkod sa iyo, Panginoon. Mula sa akin mga kapatid hanggang sa akin mga pamangkin, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami. Maging ang mga nasa lansangan na walang makain. Bigyan niyo po sila, tulungan niyo po sila. Lahat ng hindi natutulungan ng gobyerno, gamitin niyo po kaming instrumento, Panginoon. Kami po yung nagpipray, O God, gumamit ka po ng mga sponsor, Panginoon, para sa kailangan namin ng maraming medisina. Kailangan namin ng bigas at ng mga ilang grocery para kami makakatulong, Panginoon. Padaanin niyo po sa lingkod kung anong ginagawa ko sa Samar. Ito ang mangyayari dito sa lugar ng Quezon, Panginoon. Kung anong ginawa ko sa Leyte, yun ang mangyayari dito sa lugar ng Quezon. Maliban lamang sa mga negative, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umaga nito. Salamat sa iyo pong mga dakilang ginawa at gagawin pa. Ang mga kapitbahay ko rito makakilala sa iyo. Ang may-ari ng bahay na ito, ma-Bible study ko at sila'y makakilala sa iyo panglingkod sa iyo, Panginoon. Ang may-ari ng bahay na ito, I declare ngayong umaga, ang may-ari ng bahay na ito, na ito ay makakakilala sa iyo, Panginoon. Ang may-ari ng bahay na ito, ang aming inuupahan, siya ay mabuborn again. I declare in the name of Jesus, ma-Bible study ko siya at ako'y naniniwalang sasampalataya at maniniwalang maglilingkod siya sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ako ng tapang katulad ng mga apostol na maibahagi ng tama ang iyong mabuting balita, Panginoon. Salamat, O Diyos, at ngayong umaga lahat ng mga nasa ospital, Lord, bigyan mo sila ng kagalingan, Panginoon, abutin niyo po ang kanilang pangailangan pinansyal. Lahat ng dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon, tulungan niyo po kami. Iyahan niyo po kami sa kahirapan. Tulungan niyo po kami. At ito'y mangyayari lamang, Panginoon, kung ikaw'y magagawa namin paglingkuran ng totoo. Sapagkat kami, Panginoon, O Diyos, pag kami naging totoo sa iyo, ikaw ay totoo rin sa amin, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga pangako, O Diyos.
Salamat po, Panginoon, sa mga taong gagamitin mo. Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW, Panginoon, gamitin mong instrumento sa lugar ng Quezon ito, Panginoon, sila yung makatulong sa gawain ito, Diyos. Ako'y umaasa, O God. I declare na ito'y mangyayari at magaganap, Panginoon, at naganap na nga. Salamat, O Lord, ang iyong pagliligtas. Ihanda mo yung gawain dito sa lugar ng Quezon, Panginoon. Ang iyong pagliligtas ng mga bagong mga nagpapataya, mga bagong mga lalaki at babae, mga magpapastor at mga gagamitin mo sa iyong ubasan, Panginoon. Hallelujah. Ganon din si Sister Elena Camposano sa lugar ng Saudi Arabia. Makauwi na siya sa month of December, Panginoon. Bigyan mo siya ng ticket, Panginoon, God. Hallelujah. Na makauwi dito sa Pilipinas. Kung hindi man December ay January, I declare na siya ay makakauwi na, Panginoon, God. Hallelujah. Ganon din si Sister Renela, God. Lahat ng pastor na ginamit mo, Lord, sa akin buhay, hindi man nila napapanood ang live streaming nito, nais ko silang pasalamatan, Panginoon. Sila Pastor Hinaro Bugtay, God. Pastor Monching Monteverhen, Pastor Rudy Warin, Pastor Val Serico, sa maikling panahon na kami nagsama, Pastor Rodel Nanyas, Panginoon. Salamat sa mga taong ito. Bagamat sila mayroong iba-ibang testimony, Panginoon, hindi ko tinitinan ang kanilang kapalpakan, ang tinitinan ko ang mga mabubuting bagay na ginawa nila para sa akin. Lord, salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos, sa mga taong ito. Lagi ko silang pinapanalangin sa iyo, pananalangin po silang tulungan, O Diyos. Lagi mo silang gabayan. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pagtulong sa aking buhay. Salamat sa ministry. Panibagong chapter ng buhay ko, panibagong chapter ng buhay ng pamilya ko. Salamat sa hindi masukat. Salamat sa sing laki ng alon sa dagat. Salamat sa mga ilog ng batis na mga pagpapalang hindi napuputol, hindi natatapos sa mga taong sumusunod sa iyong mga salita. Oh God, Jesus, King of King, Lord of Lord, God, my King, my Savior, purihin ka ngayong umaga, dakilang Diyos sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa aking mga kaibigan ngayong umaga. Salamat sa aking mga kaibigan ng Diyos. Salamat sa magandang bahagi ng aking buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Oh Lord, tulungan mo rin si Pastoron Mariano sa lugar ng Nueva Ecija. Tulungan mo ang kanyang ministry. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, ang malaya mong pagkilos. Salamat, Lord, sa magandang signal. Salamat, Lord, sa magandang signal na hindi naputol. Salamat, Lord. Oh, glorify your name, Jesus, my Lord, my God, my King. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Katapatan, O Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. King of King, Lord of Lord, God. Hallelujah. Sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Amen. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Oh, glorify your name, Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Lord, salamat, Panginoon, ngayong umaga sa panibagong buhay, kalakasan. Salamat sa iyong pagpapalat biyaya. Sa araw ng bukas, sa araw ng Sabado, salamat po. Muli niyo po kami bigyan ng kalakasan. Ang buong maghapon na ito ay maging kapaki-pakinabang. Salamat sa binigay mong hininga, salamat sa binigay mong lakas. At ang aming panalangin ng aming katawang pisikal na ito ay magamit namin sa iyong ikaluluwalhati, Panginoon. Ang mga sarili namin, hindi namin ito lagyan ng alak, hindi namin ito lagyan ng sigarilyo na makakasira sa aming kalusugan, kundi bagkos ang aming katawang ito ay magamit namin para sa iyong kaluluwalhati, ikararangan. Matagal na kaming ginamit ng kaaway, matagal na kaming ginamit ng demonyo, kaya ang nais namin, Panginoon, magamit mo ang aming buhay na ito sa iyong ikararangan at ikaluluwalhati. Ang dating katawang walang pakinabang sa iyo ay muli gawin mong kapaki-pakinabang para sa iyong kaharian, O Diyos.
Sa lahat na nakapanood ng live streaming na ito, pagpalain mo ang kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Pagpalain mo ang kanilang trabaho. Pagpalain niyo po ang kanilang business. Palaguin mo ang kanilang business para sa iyong ubasan, para sa iyong gawain. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mas makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, good morning po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos, ay laging sumaatin. Amen. Good morning po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon Diyos. Patuloy po tayong magpanalangina, magtulungan, at isang araw, kung kayo po'y malapit, bibisitahin ko po kayo. Amen. Patuloy ko kayo ipagpipray. Amen. Habang tayo tumatanda, hindi po tayo paurong. Habang tayo tumatanda, tayo ipasulong na naglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag po kayong mahiya. Sa mga malalapit po dito, in-encourage ko po kayo. Magsakripisyo po kayo, dumalo po kayo dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po magpapala sa atin. Sa lahat ng mga taga-Tayabas, ay maraming salamat sa inyo. Good morning sa lahat ng mga Tayabas, Quezon. Pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng kapatiran dyan. At ganoon din sa lahat ng mga taga Lucena City na ating mga Bible study. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos at sa lahat ng mga nandito sa lugar ng Pagbilao, Quezon. Sa darating na week, netong po darating na week, ay kami ay hahayo naman dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon. Amen. So palalakasin natin ang Iglesia ng Diyos sapagkat ang Diyos ay magliligtas. Sabi ng Panginoon, hinug na ang aanihin. Datapot kakaunti ang manggagawa. Manalangin kayo ng Diyos ay magpadala ng mga manggagawa. Yan ang ating panalangin. Magpadala ang Diyos ng mga manggagawa. Tamang tao, tamang puso, tamang motibo. Ang aking prayer, ang ipapadala ng Diyos sa simbahan ay tamang tao, tamang puso, tamang motibo. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, marami pong salamat. God bless po sa inyo ngayon pong umaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Good morning po. Amen.